Okay, hello mga kabanda, magandang gabi, magandang umaga. For this video, sisimulan nating pag-aralan ang major scale. So, maraming scale, pero yung major scale muna yung pag-aaralan natin. Sabay-sabay tayong mag-aaral dahil learning by teaching tayo. So, bakit natin kailangan pag-aralan ang major scale? Dahil kung gusto mong mag-compose, kung gusto mong mag-solo, kung gusto mong mag-improvise, dapat alam mo yung mga nota sa scale. Ano ba ang scale? Ang scale ay mga group of notes. So yung mga notes siya na magkakamag-anak. Isang grupo siya ng notes sa isang particular key. So for this example, yung pag-aaralan natin sa mga susunod na video ay key of G tayo kasi lahat ng form makikita natin sa fingerboard ng malinis. So ano yung scale? Mga group of notes siya sa isang key na yun yung gagamitin mo para magandang pakinggan, nasa tono. At ano yung key? Yung key, mga group of chords naman siya. Yung meron tayong video nun, yung mga halimbawa sa key of G major, nandun yung mga chords sa isang key. So for example sa G. So yung mga chords niyan is G, A minor, B minor, C, D, tapos E minor, at yung F sharp diminish o F minor, F sharp minor 7 flat 5, F sharp diminish. Lagyan natin yung link do sa video tungkol dyan. So yun yung mga chords sa loob ng G major key. G major key. So yun yung mga chords. At yung scale ng G major, ibig sabihin, yung note sa loob ng G major, pwede kang mag-improvise doon sa 7 chords na yon. So pwede sa G, A minor, B minor, C, D, E minor, saka F sharp. Yun yung pwede mong tugtugin na notes doon sa mga chords na yon. Kaya importanteng malaman natin kung ano ba yung mga notes sa major scale, ano yung position niya, different position niya sa fingerboard, para eventually, pagka narinig mo yung, halimbawa may mga kanta na nasa G major, so pwede kang mag-solo dahil alam mo yung mga notes na pipindutin mo doon sa G major scale. So paano ba natin, ano ba yung tip para pag-aralan natin yung scale? So ang importante diyan, huwag tayong magmadali. So alamin natin yung at least mastery natin yung isang shape bago tayo pumunta sa susunod na shape, kasi meron tayong 5 shape. So for example, napag-aralan na din natin, lagay natin yung link, yung cage form ng mga chords. May 5 form sa fingerboard kung saan nakapwesto yung mga notes ng scale. So ang tip number 1, masterin muna natin yung isang position, yung isang shape, bago natin masterin yung second shape, third shape, fourth shape, fifth shape. At huwag mong madali, dahan-dahan lang. Hindi naman to unahan. Mag-play ka dahil gusto mo, dahil nag-e-enjoy ka. Hindi yung, mas magaling yung kasama ko, kailangan mas magaling ako doon. No, enjoyin mo lang. Mag-i-improve at mag-i-improve ka basta consistent practice. Sabay-sabay tayong magpa-practice. Lagi kang maka-tune in dito at lagi tayong magpa-practice. So yun. So, bakit natin kailangan review? Bakit natin kailangan pag-aralan ng scale? Dahil kung gusto mong mag-improvise, mag-solo, or kumanta, or mag-compose, dapat alam mo yung mga tamang notes sa loob ng key. May set of key siya. Yun yung do, re, mi. So maraming key ang do, re, mi. So dito sa pag-aaralan natin, sa mga susunod na video, G. Yun. So yun yung do, re, mi. Gusto mong mag-solo, kung gusto mong mag-improvise, mag-compose, kumanta, alam mo yung mga notes doon sa key. At paano tayo magpa-practice? Dahan-dahan, slowly, pero surely na mag-i-improve. Tama, ang bagal. Pero susunod yan, mag-i-improve din tayo. Anyway, pag-aaralan natin yan. At sa mga susunod pang video, mga technique, tips kung paano natin ma-memorize at maging melodic yung scale. Okay? Thank you for watching. Marami pa tayong pag-aaralan. Pagsasama-samahin natin lahat ng mga tutorial natin at lesson
sa ating website, tugtugtayo.com. Hanapin nyo yung channel ko doon. May channel doon, may mga video, tapos may mga article doon natin ilalagay. Okay? Thank you for watching. See you sa susunod na video. Yeah.